Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naglandfall na sa Santa Ana, Cagayan ang bagyong Marce na ayon sa pag-asa ay posibleng maging isang super typhoon. Binayo ng malakas na ulan, hangin at daluyong ang probinsya na bumabangon pa lamang sa gupit ng bagyong Christine at Leon. Libo-libo ang Balik Evacuation Center. Nawalan din ng kuryente ang ilang lugar at apektado ang cellphone signal sa iba. At mula sa bayan ng Santa Ana, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Mel, Emil, Vicky, sa mga oras nga na ito ay ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Marce dito nga sa probinsya ng Cagayan. At sa mga sandaling ito, Vicky, Mel, Emil, ay mas lalo pang lumalakas yung buhos ng ulan. Ganon din yung napakalakas na hangin dito mismo sa bayan ng Santa Ana. Ganito kalakas ang hangin naranasan sa bayan ng Gonzaga, Cagayan, dala ng Bagyong Marce kaninang hapon. Malalakas at matataas pang alon sa baybayin. May mga natumba na ring punong kahoy, habang ang ilang poste ng kuryente nakatagilid at lumaylay na sa kalsada ang mga kable. Pumasok na yung alon, lubog na yung school doon. Sa sobrang lakas ng hangin mga kapuso ay epektado na ng storm surge ang ilang kabahayan dito sa Barangay Caruan, Gonzaga, Cagayan. Yung tubig mga kapuso o yung daluyong mula sa dagat ay dumiretso na dito ho sa isang eskwelahan. Makikita ho ninyo yung tubig ay patuloy pong tumataas at apektado na ho ang paaralan po na ito. Pinasok na rin daluyong ang mga bahay at paaralan na malapit sa dalampasigan. Galing sa dagat to, ma'am. Oo, inabot na ho yung bahay. Oo, ma'am. Ano ho yun? Talaga malakas naman ang alon, ma'am. Ba't hindi pa ho kayo lumikas? Nakasanayan namin na dito, ma'am. Ang ilang bahay, halos matuklap ang mga yero. Meron ding nilipad mula sa isang establishmento. Malakas din ang ulan sa bayan ng Camalaniugan, kung saan halos umabot na sa katuturan, Mabangot Bridge ang tubig. Nawalan na rin ang supply ng kuryente sa ilang bayan sa probinsya, gaya ng Santa Ana, Bugay, Lasam, Lalo, Bagao at Alakapan. Pahirap pa naman ang communication line sa bayan ng Kalayan. As of 10 a.m. ngayong araw, mahigit 5,000 pamilya na inilikas at nasa mga evacuation center. Kabilang sa kanila si Aling Merlita, nakasama ang kanyang mga kapatid, anak at apo na lumikas kagabi. Mahirap doon sa Caruan. Pero may mga residente ring ayaw iwan ng kanilang mga bahay gaya ni Chinky. Natatakot kaming iwanan tong mga bahay namin, ma'am. Sa bayan ng Santa Ana, kung saan naglandfall kaninang 3:40 ng hapon ng Bagyong Marce, puwersahan ng inilikas ang mahigit sa 100 pamilya sa Barangay Palawig. Natatakot naman sila kasi kagaya nung nakaraang bagyo, ang laki ng ulan, nakarating sa mga bahay nila. Patuloy na nakamonitor ang otoridad sa iba't ibang bayan sa Cagayan. Mahigpit din ang monitoring sa antas ng tubig sa Cagayan River na lampas na sa alert level. Vicky, sa mga oras nga na ito, dito sa aming kinaroroonan, ito yung border ng Santa Ana at border ng Gonzaga, ay meron ng mga na-stranded na mga sasakyan dahil hindi na sila makapasok pa sa bayan ng Santa Ana dahil nga meron ng mga punong kahoy, mga kable ng kuryente at may mga yero ng humambalang sa kalsada kaya medyo pahirap pa na talaga yung pagdaan ng mga sasakyan. Samantala, Vicky, sa ngayon ay mas nadagdagan pa yung bilang ng mga bayan na walang supply ng kuryente at as of 6 p.m. ay umabot na sa mahigit 6,000 families ang nasa mga evacuation centers sa iba't ibang mga bayan. Dito yan sa probinsya ng Cagayan. Vicky? Jasmine, para ang kita-kita ko na napakamahangin sa likod mo, no? Kamusta yung lagay ng panahon sa mga sandaling ito? Actually, Vicky, talagang mas lalo pang lumalakas yung buhos ng ulan. Ganon din yung hangin ay talagang kung kailan gumabi, ay talagang mas ramdam namin dito sa bayan ng Santa Ana yung tindi o yung hagupit nga ni Bagyong Marcy. Actually, Vicky, doon sa ating pinagmulan kanina, around 5:30 p.m. sa bayan ng Gonzaga, dire-diretso tayo sa bayan ng Santa Ana, ay matindi talaga yung hagupit ng Bagyong Marcy, Vicky. Paano naman yung mga residenteng hindi lumikas? Paano sila ngayong gabi?
Vicky, doon sa mga residente na kung saan ay hindi nga sila lumikas, ito yung mga residente na kung saan nakatira doon sa mga tabing dagat na merong banta ng storm surge at maging doon sa mga residenteng nakatira sa mga paanan ng bundok, talagang persahan silang pinalikas kaninang tanghali, Vicky. Nasa lubong natin, yung mga rescuer, sakay sila ng mga malalaking mga truck, mga heavy truck mula sa provincial government, TFLC at maging sa PDRRMO Cagayan, talagang pinilit silang pinalikas, Vicky. So ang mga natira lamang doon sa kanilang mga bahay, at least yung mga residenteng medyo safe at sila ay from time to time ay minomonitor naman ng otoridad sa kanilang mga barangay. Kaya doon sa mga dangerous na mga lugar, Vicky, puwersahan silang pinalikas simula 1:00 ng hapon hanggang 3:00 ng hapon, Vicky. Jasmine, yung mga nasa evacuation center, kamusta naman ang sitwasyon? Sapat ba yung pagkain, mga supplies at mga inuming tubig? Doon sa aming pinanggalingan, Vicky, sa bayan ng Gonzaga, yung kanilang evacuation center, napakalaki nung kanilang evacuation center pero punong-puno rin talaga ng mga evacuees. Nasa 300 families yung nagkasya, nagsiksikan doon sa evacuation center. Well, yung kanilang kondisyon, napaghandaan talaga ng lokal na pamahalaan dahil meron doon yung specific na place na meron doon yung mga nurses from RHU, from DOH, meron din dong mga personnel sa iba't ibang departments ng LGU na nagbibigay sa kanila ng pagkain, meron ding mga gamot at meron din talagang tumitingin doon sa kalagayan ng mga residente. Kanina, Vicky, around mga 5:45 ng hapon, merong isang evacuee mula sa Gonzaga na kung saan ay dinala sa ospital dahil nga sa nahihirapan nga siyang huminga. So meaning, talagang nababantayan yung sitwasyon ng bawat evacuee. May nakamonitor, Vicky. Even PNP ay nandoon sa loob ng evacuation center para i-monitor yung sitwasyon ng mga evacuee, Vicky. Sige, maraming salamat sa mga update mo at ingat kayo dyan, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.